ito. Ang batas na nagbibigay ng libreng irigasyon sa ating mga magsa. Ayan, eto guys, may mga bagong dating. Ano ba to? Ano bang ano to? Dito tayo sir. Halika sir, tingnan natin. Ano to? Tensya na kayo, wala pa tayong gimbal ha. Tensya na po. Ano guys, ano ba to? Bayan muna party list. Ayan. Oh, ayan oh, ayan oh. Ayan oh. Ayan na, cover nyo. Ayan na mga kababayan, dumating na sila. Kaya pala, ayan. muna, ayan, tandaan nyo mga kaibigan ko. Bipisara! O, Bipisara to. Tingnan doon natin ano nito guys. Tingnan natin. Ayan, dito pala ito. Sayang mga Ayan mga kababayan, dito pala yun. Hello ma'am. Shout out. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, dito na and oras na po ito ng siraan, no? So, pero ang kanilang magpapile sila ng certificate of candidacy. Ang kanilang nakalagay, Sara. Oo, sinisirahan nila si Sara. Sinisirahan pala? Akala ko magpapile sila. Akala ko magpapile. So akala ko magpapile ng ng certificate of candidacy. Ayan o. Ayan o. Yun. Okay naman yan. Dito daw. Sigaw ng bayan! Sigaw ng bayan! Sahod itaas! Sige lang. Sahod itaas! Ayan, and Sigaw ng bayan! kayo na po ang humusga, no? And Sigaw ng bayan! nyo ang mga kaganapan po dito, mga kababayan. Ayan o. Sahod itaas! Sahod itaas! Ang tao, ang bayan! Tuloy ang laban! Ang tao, ang bayan! Sigaw ng bayan! Bayan muna! Sigaw ng bayan! Bayan muna! Sahod! Presyo ibaba! Servisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Huwag gawing negosyo! Servisyo sa tao! Para samahan ang bayan muna at ang malawak na hanay ng masa para igiit at ipaglaban ang tunay na karapatan na dapat naman nating nararamdaman mula sa issue ng sahod, ng korupsyon sa gobyerno. Nandito tayo para iharap ang tunay na magre-representa sa ating mga masa. Kaya muli mga kasama, igiit natin, sigaw ng bayan! Bayan muna! Sigaw ng bayan! Bayan muna! Sahod! Presyo! Sahod! Presyo! Serbisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Huwag gawing negosyo! Serbisyo sa tao! Sahod! Itaas! Presyo ibaba! Sahod! Itaas! Presyo ibaba! Ayan, si Sara Duterte ang nakikita natin ngayon na nakarehas. Alam naman natin mula sa paghingi ng pera para sa libro ng isang kaibigan o di kaya yung milyon-milyon na ginastos niya lamang sa 11 days. Pati na rin sa kanyang hindi pagharap sa masa. Ayan, kitang-kita na bukod kay Sara Duterte na talamak ang korupsyon at ang paggamit ng kabal ng bayan para sa pansariling interes ng iilan. Kung kaya't nandito ang bayan muna para ipaglaban ang karapatan ng masa. Kaya naman, sisimulan na ho natin ang ating programa. Bilang ipakilala o ipahayag ang programa ng ating bayan
natin si Kaloy Dorado. Yes po, mga kababayan, dito nga tayo. And nakikita nyo naman sa aking likuran. And that's normal na talaga na every time na nagkakaroon po ng campaign, no? Filing, lalo-lalo kasama din natin po nung nagkaroon po ng filing na Certificate of Candidacy ng 2022. At ngayon dito nga sa aking likuran ay nandito po ang bayan muna. Basta, ayun naman guys na marami po sa inyo ang talagang matangkalino, lalo-lalo na sa kung sino ba talaga ang totoong nagmamahal sa bansang Pilipinas. Balik natin. Sa nakaraang 25 taon, naging maningling ang record ng bayan muna sa pagtutulak ng mahalagang reforma sa ating mga batas, sa pagtutulak ng mga mamamayan na batas sa loob at labas ng Kongreso. Sa loob ng 25 taon, hindi bababa sa 20 batas ang naitulak ng bayan muna sa House of Representatives mula noong 2001 ng unang moto, sinakasa sa Ocampo, nakali sa masa at ang namayapang si Captain Smith Guzman. Pinangunahan natin halimbawa ang pagpasa ng Public Attorney's Office Act, batas kung saan nagbibigay ng malaking pondo sa Public Attorney's Office para magkaroon ng access ang ating mamamayan sa korte. Pinangunahan din ng bayan muna ang pagtulak at pagpasa ng Human Rights Victims Reparation Law na kung saan ang mga biktima ng batas militar, ang mga biktima ng diktador na si Marcos ay magkaroon ng recognition at mabigyan sila ng danyos dahil sa kanilang naranasan sa panahon ng batas militar. Ano pa ang ibang mga batas? Batas halimbawa katulad ng free tertiary education, Yan. nakasama rin ang bayan muna ng ating sa kapulisan, mga tutulak kababayan. dito sa Kongreso. Ang batas na nagbibigay ng libreng irigasyon sa ating mga magsasaka. Ano po ng Ang ating batas na katulad ng panahon na ito na mayroong kalamidad, nagbagyo, halimbawa, na nagkaroon tayo ng free baka alert, papaurong lang sila. free text alert sa ating mga cellphone, nasasabihan tayo kapag Yes, may kasi panahon sumisikip mga ng sakuna. kababayan. Nitong huli, Baka nitong ano huli lang, baka- noong 18th Congress, matagumpay nating naipasa ang batas na magbibigay ng allowance sa ating mga healthcare workers sa panahon ng pandemya, na kahit naipasa na ang batas ngayon, nasa ilalim na tayo ng administrasyon ni Marcos Jr., ay hindi pa rin fully nabayaran ang ating mga healthcare workers. So ito po ang ilan sa mga tuloy-tuloy na advokasya na itutulak pa rin ang bayan muna sa darating Marami na, ay ito guys, eleksyon, saan ba? darating na Sa ano, 20th marami po dito mga Congress, kapulisan din. at Ito, 20 ng piso. isang mahalaga sa advokasya ng bayan muna. Sentro sa advokasya ng bayan muna nang pumasok dito sa Kongreso ay ang paglaban sa korupsyon. Dahil ang korupsyon ay isa sa mga ugat na tuloy-tuloy na paghihirap ng ating mamamayan. Tuloy-tuloy na nasandusak ang ating bayan. Kaya tuloy-tuloy na ipaglaban ng bayan muna. Naghain tayo ng mga kaso doon sa mga korap na mga individual. Hindi tayo nangiling Kapulisan natin. sampahan ng kaso maging mga nakaraang mga presidente. At ngayon, hindi rin tayo mangiming sampahan pa rin ang kaso ang mga kasalukuyang Defenders opisyal niya, good morning. na tulad ni itong nakakulong ngayon, ni Sara, at maging si Presidente Marcos kung meron silang paglapag na gagawin sa ating mga mamamayan. Dahil sa bayan muna ay pinapangako namin sa inyo, kung korap ka, lagot ka sa bayan muna. Yan ang aming ipinapangako. Kaya muli ating isigaw, sigaw ng bayan!